unang 6 na buwan po nung dalawang administrasyon na yan, mas malakas po talagang mangutang si Marcos Jr. Doon naman sa unang buong taon, so ibig sabihin mula January to December ng 2017, FPRRD, and then January to December of 2022 ni PBBM, ganun pa rin. Mas malakas pa rin mangutang si Marcos Jr. Noong 2018, January to December, and then January to December 2024, medyo nahigitan lang ni FPRRD ng kaunti. No? Pero pag in-average mo silang lahat, so unang 30 buwan no, sa pwesto nitong dalawang pangulo na ito, talaga makikita nyo mga kababayan na yung pangungutang under kay Marcos Jr. ay talagang napakataas. No? Yung kumbaga yung growth, no? yung antas ng pangungutang is malakas talaga o mataas siya kung ikukumpara niyo po kay FPRRD. So mas malaki yung inutang ni Marcos Jr. kaysa kay FPRRD. And yet, wala tayong nakikita, nabanggit ko nga kanina, Admar, na tangible economic outcomes. Tama ka, no? Yung tangible, yan yung mga sinasabi natin, mga infrastructure projects, yan yung mga nakikita natin, no? Bagong hospital, merong bagong eskwelahan, ano? Baga, wala tayong nakikita masyado. So the question is, saan napupunta yung inutang? Di ba? I mean, nakikita natin in paper, umutang tayo. Where did that go? Di ba? Kung titignan mo, Admar, ng mabuti yung budget, there has been a massive expansion of welfare and ayuda programs. So makikita mo na ang laki ng in-expand. In fact, dati-rati, Admar, di ba, ang ayuda natin before the pandemic was yung 4Ps. Yun yung pinakauna eh. And then, nung nagkaroon ng pandemic, nagkaroon tayo ng ayuda dahil nga, obviously, during the pandemic. And then, after nung pandemic, ito na kay Marcos Jr., nagkaroon na ng iba't ibang klaseng mga ayuda. And wala naman tayong pandemic sa ngayon. You know? Walang pandemic and yet, ang daming ayudang pinamimigay. No? Inaantay lang natin na makapanayam din yung taga-COMELEC dito sa ating programa para at least maliwanagan paano ba ang pamamaraan. So hindi ka pa nakapag-enroll? Hindi pa. So once meron tayong feedback, Admar, i-share natin yan sa programa. Okay. Para malaman ng ating mga kababayan kung ano yung lagay ng online voting na yan. Oo, hindi pa naman masyadong techy yung ating mga kababayan. Ang alam lang nila, TikTok tsaka Facebook, My Day, yun lang naman. Pero pagdating, kasi website yan eh. Bihira lang naman nagsisearch. Kung mag-search man yung tao, ano lang eh, kay Google eh. How to, or mag-check lang ng mga pictures. Pero mostly, baka nagsisearch yan sila sa YouTube na eh. Oo, paano mag-ano, di ba? So, bihira lang, hindi ko lang alam ha. Sa tingin ko kasi ako, well, sa trabaho, nature of work ko, nagsisearch ka talaga sa mga gamit yung browser. Pero sa ating mga kababayan, yan ba ang kanilang ginagamit or mas more sila sa social media? So, dapat maliwanagan ito sila. Well, Doc, 16.63 trillion pesos. Dapat ba tayong mabahalan nito? Kasi sabi nga, lagi naman every administration ata, laging nakakabasag ba ng record or talagang grabe ito? Kasi wala tayong naramdaman. So ano, bago ko sagutin yan, nabanggit mo nung umpisa yung mga record na na-break ng current administration. So merong record na pinakamataas ng utang. Meron ding record sa, ano pa ba yung nabanggit mo ba na record? Meron ka pa isang nabanggit eh. Ang record, yung sa hunger rate? Hunger rate, meron din. Pinakamaraming laugh emoji. Yung haha na emoji. Pinakamarami. Oo nga, no? Ngayon talaga, nakita ko pa nga, Guinness World Record merong gumawa ng grabe yung parang AI-generated na image pinakamaraming laugh emoji. So, kidding aside, balik tayo sa issue which is yung pangungutang. Tsaka kung whether or not ramdam ba yan ng taong bayan. Ang aking nakikita dyan is kasi ang pangungutang hindi yan libre at mar. Yung pangungutang na yan, babayaran yan ng ating mga kababayan. In fact, nabanggit mo nga nung umpisa, hindi pa pinapanganak, meron ng utang. Kasi ang principle kasi ng pangungutang, mga kababayan, in the context of national debt, yan pagbabayaran yan ng future generations
Or kung gusto niyong bayaran yan para sa lista ngayon, magtataas ka ng buwis. O kaya tataasan mo yung collection ng buwis. So, usually, ang ginagawang option dyan ng mga gobyerno is since nga hindi naman popular yung pag-i-increase ng buwis, pinapasa na lang yan sa susunod na henerasyon. Sabihin yung inutang na limbawa ni Marcos Jr. sa ngayon, yan ipapasa na lang yan sa susunod na henerasyon. Pero ang pinaka-concern ko dito, Admar, is yung antas ng paglago ng pangungutang. Kasi kung titingnan mo yung nilabas na datos ng Bureau of Treasury, umabot ng 16.6 trillion ang naging total na national government outstanding debt for February na itong taon na ito, 16.6 trillion. Kung ikukumpara mo ito noong Pebrero nung nagdaang taon, yung nung Pebrero, mga kababayan, nasa 15.1 trillion po lamang. So, kung titingnan nyo po yung paglago nito, ito pinakalculate ko po sa ngayon, ang naging paglago nito ay mga nasa 6% po kung di ako nagkakamali. So, kinakalculate ko on the fly. Tama ako, nasa 9% at math. So 9% ang inilago, to be precise, it's 9.2% ang inilago ng total outstanding debt from February of 2024 up to February ng 2025. So 9%, halos 10%. Kung maalala niyo mga kababayan, yung ating ekonomiya, yung pangkalahatang ekonomiya, lumalago lang ito ng less than 6%. In fact, sa buong taon ng 2024, ang naging paglago natin ay nasa 5.9% po lamang. So, nakakabahala ito kasi kailangan yung antas o yung paglago ng iyong pangungutang, kailangan mas mababa ito kaysa doon sa paglago ng iyong ekonomiya. Kasi ang ideya dito is pag lumalago yung iyong ekonomiya, pag mataas yung paglago nito at mas higit yung paglago ng ekonomiya kaysa sa paglago ng pangungutang is you can, may kasabihan sa wikang Ingles na you can outgrow the debt by growing the economy. Ang problema is yung ekonomiya mo, bagamat lumalago, pero yung paglago niya, mas mahigit yung paglago ng pangungutang. So yun yung nakikita natin sa kasalukuyan Admar under kay Marcos Jr. administration. No? Admar, meron din pala ako mga naihandang datos para mas maganda yung ating analysis ngayong hapon. Pakita nga natin yung slide 1. Meron kong ginawang analysis, Admar. Ito yung, sana kung makita natin yung kabuuan, yung title ng graph na yan. Yan yung total national, hindi yan. National Government Outstanding Debt. Bakit marang medyo malabo? Yan. Anyway, so yan mo na kung hindi makita yung title. Pero yan yung National Outstanding Debt, Admar. Kinukumpara natin yung unang 30 buwan, first 30 months ng administrasyon ni Marcos Jr. at yung administrasyon ni FPRRD. So makikita mo dyan sa graph, Admar, yung pula, yan yung kay Marcos Jr., yung berde kay FPRRD. Yung pula, makikita mo mas mataas talaga siya kaysa kay FPRRD kasi yung graph na yan, Admar, yung kay Marcos Jr., that includes yung inutang nung panahon ng pandemic. Kasi ang galawan sa pangutang sa pag-present yan sa datos, mga kababayan, ano yan stock yan Kumbaga yung umpisa ni Marcos Jr. na pangungutang, that includes yung inutang ng mga nagdaang administrasyon. Ganon din naman kay FPRRD. So yung kay FPRRD, that includes din yung mga inutang nung panahon pa ni Pinoy, nung panahon pa ni Pangulong Estrada and going back. So ganon po yung pag-present niya. Kumbaga accumulated na yan. Kaya makikita natin na hindi fair comparison yan kasi yung kay Marcos Jr., it includes yung utang ng pandemic, may mga utang pa yan ng panahon ni Pangulong Gloria, ni Pangulong Aquino, etc. So, to be fair, in terms of comparing, ang ginagawa namin mga economists dyan, nire-rebase namin yan, Admar. So, yung rebasing na yan, parang ang nangyayari, binabase natin yan dun sa naging pangungutang, halimbawa ni PRRD, nung unang buwan niya sa pwesto. So, doon natin ikukumpara. Ganon din kay Marcos Jr., yung pangungutang niya nung unang buwan niya sa pwesto.
Yan yung tinatawag nating rebase. Yung makikita natin sa kanan, yung figure sa kanan, nakalagay dyan, rebase to first month in office. Makikita natin na pag ni-rebase mo yan, mga kababayan, mas mahigit pa rin yung pangungutang ni Marcos Jr. kaysa kay FPRRD nung unang 30 buwan nila sa pwesto. So ibig sabihin, kung kukumparan niyo po yung dalawang administrasyon, talagang mas malakas mangutang si Marcos Jr. kaysa kay FPRRD. Yun yung makikita natin dyan. Kumbaga pag ni-rebase nyo kasi mga kababayan, inaalis nyo na yung epekto nung nangutang nung panahon ng pandemic, sa kaso ni Marcos Jr. Yung pangungutang ng panahon ni FPRRD, inalis mo talagang ito purong panahon lang ni Marcos Jr. At kung ikukumpara mo siya kay Pangulong Duterte, makikita nyo na yung pula nasa taas nung berde. Ibig sabihin, kahit na ni-rebase mo pa siya, mas malakas pa rin mangutang si Marcos Jr. Makikita natin lalo ito, Admar, sa growth rate ng pangungutang. Slide 2 tayo. Doon sa slide 2, hindi yan yung isa, yung growth rate of total, hindi yan, meron pang isa. Sa external, mamaya pag-uusapan din natin external kasi mahalaga yan. Meron pang isa. Slide number 2. Kasi doon sa slide number 2, yan. Okay. So ito mga kababayan, yung pula, si PBBM yan, yung berde, si PRRD. Ito yung paglago ng pangungutang noong doon sa unang graph, mula July to December ng 2016. Unang 6 na buwan ni FPRRD at unang 6 na buwan ni BBM. Makikita niyo mga kababayan, nung unang 6 na buwan, ang average na pangungutang ni Marcos Jr. on average ay mahigit 12%. Bakit nawala? Pakibalik. Yan, okay. And then, ito nung panahon naman ni PRRD, nasa 2% lang. So yung unang 6 na buwan po ng dalawang administrasyon na yan, mas malakas po talagang mangutang si Marcos Jr. Doon naman sa unang buong taon, so ibig sabihin mula January to December ng 2017, FPRRD, and then January to December of 2022 ni PBBM, ganun pa rin. Mas malakas pa rin mangutang si Marcos Jr. Noong 2018, January to December, and then January to December 2024, medyo nahigitan lang ni FPRRD ng kaunti. Pero pag in-average mo silang lahat, so unang 30 buwan sa pwesto nitong dalawang pangulo na ito, talaga makikita nyo mga kababayan na yung pangungutang under kay Marcos Jr. ay talagang napakataas. Yung kumbaga yung growth, yung antas ng pangungutang is malakas talaga o mataas siya kung ikukumpara nyo po kay FPRRD. So yan po yung sa national government debt. Ini-include po natin dito sa kalkulasyon yung both domestic at saka external. Okay. Ngayon focus tayo sa external. So slide 3 tayo. Doon sa slide 3, makikita nyo, hindi pa yung isa. Yes, that one. So ito po yung external debt natin during the first 30 months in office ni FPRRD at saka ni Marcos Jr. Again, Marcos Jr. is pula, FPRRD is green. Makikita natin doon sa graph na yan sa kaliwa, in trillion pesos, mas mahigit yung inutang ni Marcos Jr. kaysa kay FPRRD kasi it includes nga yung inutang ng panahon ng pandemic, yung baga yung stock ng pangungutang. And again, kagaya ng ginawa natin kanina, ni-rebase natin. So kahit ni-rebase mo pa siya, except for a few months, mas marami pa rin yung inutang ni Marcos Jr. kung ikukumpara mo kay FPRRD, kung i-exclude mo yung mga utang na hindi naman sa kanilang administrasyon. So kumbaga ito exclusively dun sa kanila lang. At punta tayo sa slide number 4, yung pinakahuling slide natin. Yan. So ito yung paglago naman ng external debt. Makikita natin, ganun din pa rin yung trend, kagaya nung nakita natin kanina, na in terms of the average during the first 30 months, mas mataas yung growth rate ng pangungutang as far as external debt is concerned under kay Marcos Jr. kesa kay FPRRD. Okay, so kukumpara natin dalawang administrasyon in terms of growth rate ng pangungutang, mas malakas mangutang si Marcos Jr. kung ikukumpara ninyo kay FPRRD when we discount yung mga
pangungutang na hindi naman sa kanilang administrasyon. No? Yan yung nakita natin na ni-rebase natin kanina. So ang tanong dito, Admar, kanina meron kang tanong, di ba? Sabi mo, ramdam ba yan ng taong bayan? Well, makikita natin na ang dami pa namin nagugutom, maraming naghihirap. No? Ang ating ekonomiya, bagamat lumalago, it's below the target. Yung inflation, tumataas na naman. So again, makikita natin na yung pangungutang yung increase ng pangungutang natin ay hindi ito nagta-translate into tangible economic improvements para sa ating bansa. So the question becomes, saan napupunta itong inutang na ito? Well, lalong-lalo na, Admar, mag-e-election. We're 3 months before an election. Hindi ba? So, kaduda-duda, no? Mangungutang ka ng marami and then mag-e-election, saan mapupunta yung inutang na yan? Hindi ba? So, yan tanong natin sa ating mga kababayan. Pero, alam mo, Admar, nakikita natin sa mga Facebook pages ng ating mga politiko. No? Ako'y nalulungkot ako dito, nakita ko ito eh. May mga kandidato po, mga incumbent, no, na mga politicians natin, sila pa mismong namimigay ng mga ayuda, which I think is very unethical. No? Kasi, alam naman natin na yung mga ayuda na yan, programa yan ng DSWD, no? Programa yan ng ating gobyerno, at yan pera ng taong bayan. Hindi ho yan pera ng mga politiko. Pera po natin yan. Pera po ng taxpayers yan. At part ng mga pera na yan ay inutang pa natin. And then makikita natin na mismong yung ating mga politicians, they're the ones giving away the money, yung mga ayuda, as if the money is coming from their own pocket. No? Nung nakita ko to, ako mismo na dismayat, nakakasuka, no? Nakakapanlumo. No? Nakita ko yung sitwasyon na yan. Na yung mismong ating mga politiko are giving away, taxpayers' money parang sa kanila. And then, of course, they're using it for the election. It's very obvious. No? Campaign period na, Admar eh. No, campaign period, may namimigay ng ayuda. And I think our COMELEC, unfortunately, has become powerless, no, in terms of addressing this. Ang dami na natin nakita sa social media, no, sa Facebook, makita mo dyan na merong mga kandidato na namimigay ng ayuda. And it's very, very unethical. It's very disheartening nung nakita ko yan. No? And now, nung mangyayari, mangungutang tayo. Mangungutang tayo and yet napupunta lang sa ganyan. No? Sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Admar. Sabi nga dito sa press release kahapon ng Bureau of Treasury. Bakit naging green? Naging green ba? May nagurgur na yata. Naging green. Ako po. Oo, ang nangyari sa ating... Ayan! Okay. Kala ko na... Nandiyan na ba ako? Kasi green pa rin ako dito sa... Oo, nandiyan. Okay. Nandito na ba siya? Oo. Sige lang. Okay na. Okay. Sinubukan. Okay, di ba? Oo. Anyari. Okay, sige. Dito po sa... nagugurgur tayo, Admar. Okay naman yung signal natin. Huwag po kayo mag-alala sa ano lang yan, sa video natin lang, no? Pero dito po sa ating press release, okay, ng Bureau of Treasury, sinabi dito, basahin ko lang yung kanilang palusot, paliwanag kung saan ba napunta yung mataas or saan ba galing yung mataas na pag-utang. Sabi dito, nabanggit mo nga, the rise was primarily driven by the net issuance of 8.3 pesos at the end of January to 57.9 at the end of February, helping manage foreign debt obligations. Significant ba ito? Itong last line na binasa ko, Doc? Well, chika lang yan, Admar eh. Yung explanation nila yan. Kasi, bakit sabi parang chika lang yan? Kasi, alam mo, una minention nila yung tinatawag na cyclicality. May cyclicality kasi, Admar, o seasonality yung pangungutang eh. Usually, sa unang 3 buwan ng taon, makikita mo na dyan tumataas yung pangungutang. Dyan pumapasok yung external debt. Dyan din sila nagbebenta ng mga government securities, yung mga bonds na sinasabi natin. Kaya merong cyclicality yan. Kaya usually what we do is we compare yung pangungutang
nung unang 3 buwan, halimbawa, itong taon na to, tsaka nung unang 3 buwan nung nakaraang taon, nakita natin na yung in-increase is 9% at mar. So the question becomes, okay, we 9%. Was there an improvement sa buhay ng ordinaryong mamamayan by 9%? Ibig sabihin nito is, nag-increase ba yung sahod nyo by 9%? Nag-improve ba yung economic outcomes natin by 9%? Kasi ganun yung magiging dapat na basihan natin in terms of how efficient we are in terms of sa pangungutang. Kailangan yung pangungutang, makakapag-translate yan into better economic outcomes para sa atin. Now, kung hindi yan nagta-translate into better economic outcomes, saan napupunta yan? Well, nananakaw lang yung pera. Napupunta lang yan sa corruption. Napupunta yan sa mga pamimigay ng ayuda in the guise of government programs. No? And of course, given the context na ngayon, kasi nga mag-e-eleksyon, ang nangyayari dito is napupunta ito sa pagbibili ng boto. No? So yun yung unfortunately na nangyayari sa atin. And mga kababayan, ang hirap dito, isa magbabayad niyan yung future generations ng mga Pilipino. Diba? So kumbaga yung decisions ng ating mga namumuno sa ngayon na gamitin itong mga inutang na ito into programs supposedly or expenditures na hindi magdadala ng pangmatagalang paglago sa ating ekonomiya, ang magsasuffer nito yung ating future generation. Kasi ang panuntunan mga kababayan sa pangungutang in a national or in a macroeconomic setting is that itong inutang na ito, kailangan mag-translate into economic growth. Kumbaga, kailangan lumago yung ating ekonomiya as a result ng pangungutang. Only through that, ma-achieve natin yung efficient outcome ng pangungutang mismo. Hindi ba? So, ibig sabihin, since yung ating growth, for example, mababa, no? Hindi siya nare-reach yung target, ibig sabihin, yung mga naging pangungutang natin during the last 30 months, for example, hindi ito nag-lead into efficient outcomes. At maidagdag ko rin pala, Admar, nung mga nagdaang linggo, nabanggit ng ating favorite na undersecretary, si Yusek Claire Castro. Yan, aking favorite ko yan, si Yusek Castro, Admar. Baga, in terms of being a spokesperson, di ba, she's very, I want to be sarcastic here, pero she's like, anyway, I just leave it to our kababayans to decide on Claire Castro. But the thing is, sinabi niya nung mga nakaraang linggo, Admar, na yung ating budget deficit ay lumiliit na. So ibig sabihin, baga yung ating gobyerno is nag-i-increase siya nung kanyang internal revenue, bis pinag-iigting yung collection. So, nangyayari, lumiliit yung deficit. So, kung lumiliit pala yung deficit, Admar, bakit ba tayo nangungutang? Kasi ang ideya dito is that kaya nangungutang ang gobyerno para punan yung deficit na yan. So, kung ano yung amount ng deficit, usually na-fulfill yan ng pangungutang from domestic or foreign sources. Now, the question is this. If we are narrowing our deficit, which by the way, we still have a deficit, we're just narrowing it. We're able to narrow our deficit. But how come we are still borrowing? And we're borrowing at such a high rate, like 9% year to year. Hindi ba? So merong disconnect dun eh. So kung lumiliit naman po pala yung kakapusan ng gobyerno natin, hindi dapat yung pangungutang natin lumiliit din. Diba? Pero hindi nakita natin nag-expand pa yung pangungutang natin at 9%. So the question becomes, saan ngayon mapunta yung pangungutang? Diba? So ano yung justification yan? So dapat yan ang tanungin natin mga kabayan sa ating mga leader. Lalo-lalo na mag-election ngayon. Tanungin ninyo yung inyong mga congressman, tanungin niyo yung inyong mga mayor, mga opisyal na iboboto nyo, panangangampanya sila sa inyo. Sabihin sa kanila na ang ating gobyerno ay nangungutang na naman. Saan po natin gagamitin ito? Diba? Saan mapupunta ba ito sa mga proyekto na tayo po ay makikinabang? O makikinabang lang po dito ay iilan? Diba? Kasi ang hirap kasi sa pangungutang, malaki po yung opportunity cost niyan, mga kababayan. And in fact, mas worse dito, Admar, is yung pag nangutang ang gobyerno, hindi pa nila kagad-agad ginagamit. Kumbaga nakapark lang yung pera. Merong ganyang pangyayari. Ngutang yung gobyerno, nakapark lang.
tandaan natin na yung mga inuutang na yan, nag-i-incur po yan ng interest. So hindi mo nagagamit yung pera, nakapark lang doon, it incurs interest. Sino magbabayad niyan? Taong bayan pa rin. And worse, hindi tayo. Yung taong bayan in the future, silang magbabayad niyan. So, I mean, there are many nuances, there are many questions to ask, our leaders. I mean, why are we borrowing so much when our deficit is narrowing? Why are we borrowing so much when the economic outcomes na nakikita natin does not correlate to the amount of debt that we incur? Hindi ba? So may disconnect mga kababayan yung amount ng inuutang natin kesa dun sa na-observe natin ng mga economic realities sa ating bansa, Anmar. Isa pa, Doc, kasi kung merong issue pa doon sa paglilipat ng pera, di ba? Na inutang din natin, umutang tayo, intended sa isang project, pero hindi natin ginamit yung pondo doon sa, yung pondo na inutang para sa proyekto na yun. Instead, ibang budget ang sinasabi nilang gamitin para doon sa budget na yun. And isa pa sa mga hindi ramdam is itong mga, halimbawa, sabi ni FPR, ni BBM, magkakaroon siya ng BBM, Build Better More, 'di ba? Which is continuity or mas mataas pa sa build ni FPRRD. Wala tayong nakitang bago na nabawasan pa nga, 'di ba? Doon sa mga plano ng Duterte administration. Tapos hindi yung pabahay. Pabahay yun. 1 million na pabahay kada taon. Yung 1 million na pabahay, in fact, nung kinover ko yun, nung binanggit yun, talagang nag-viral yung balita ko na yun. Kasi bagamat ambitious, no? Sabi nga doon, ambitious na proyekto, talagang ipinagmalaki nila. No, na kahit nga ako tinanong na ako ng mga kababayan natin, saan po makakakuha sir ng pabahay na sinasabi? Talagang umasa yung ating mga kababayan. Ang problema, hindi pa nga umabot, ilang taon na, 3 taon na, parang hindi pa yata umabot ng milyon ba? Or 1 milyon. Dapat nga 3 milyon na yung kung susundin. So, tama yung sagot mo, tama yung sinabi nyo po na nasaan ang mga inutang natin. Hanggang dito lang sa pandemya na alam natin, pandemya, ayuda, na hindi naman siya pang long term. Unlike doon sa mga proyekto during PRRD, kaliwat kanan talaga yung mga inauguration, nakita talaga natin yung build. Kahit panahon ng pandemya, malaking tulong talaga yun na naipagpatuloy yung mga construction na yun. Talagang during that time, masasabi mo, ay pwede pala tayo magkaroon ng subway, pwede pala magkaroon tayo ng mga ganito, mga ganyan, ng mga tulay. Ngayon, 3 taon na ang administrasyon, wala pa tayong nakikitang solid na legasiya po, Doc. Alam mo, nakakalungkot nga yan, no? And this is in spite of the fact na mas malaking inutang ni Marcos Jr., no? Kaysa kay Pangulong Duterte, kung ikukumpara natin ito doon sa kanilang, kumbaga, purely on their own terms, no? Mas malaking inutang ni Marcos Jr. kaysa kay FPRRD. And yet, wala tayong nakikitang, nabanggit ko nga kanina, Admar, na tangible economic outcomes. Tama ka, no? Yung tangible, yan yung mga sinasabi natin, mga infrastructure projects, yan yung mga nakikita natin, no? Bagong ospital, merong bagong eskwelahan, ano? Baga, wala tayong nakikita masyado. So the question is, saan napupunta yung inutang? Di ba? I mean, nakikita natin in paper, umutang tayo. Where did that go? Di ba? Kung titignan mo, Admar, ng mabuti yung budget, there has been a massive expansion of welfare and ayuda programs. So makikita mo na ang laki ng in-expand. In fact, dati-rati, Admar, di ba, ang ayuda natin before the pandemic was yung 4Ps. Yun yung pinakauna eh. And then, nung nagkaroon ng pandemic, nagkaroon tayo ng ayuda dahil nga, obviously, during the pandemic. And then, after nung pandemic, ito na kay Marcos Jr., nagkaroon na ng iba't ibang klaseng mga ayuda.
And wala naman tayong pandemic sa ngayon. Walang pandemic and yet ang daming ayudang pinamimigay. So ibig sabihin nito is there is a very, very good possibility na yung inutang natin was diverted doon sa mga ayuda programs na yan. Now, the thing with ayuda is it does not lead to long-term economic growth. Hindi po. Kasi ang ayuda, nabanggit na natin yung kanina, Admar, para tayong mga sirang-plaka rin dito sometimes, no? Na sinasabi natin palagi na ang ayuda is a temporary solution, and since temporary ito, it will not lead to long-term growth. Ang mga nakakapag-bring ng long-term growth po sa isang bansa, yung mga klaseng government expenditure na mag-i-improve ng ating human capital, for example. So ano ba yung human capital na yan? Yan yung kalidad ng mga manggagawa. So nandyan yung kalusugan. No? Mag-invest ka sa kalusugan. Anong ginawa nila, Admar? Yung PhilHealth, dinifund nila yung PhilHealth, hindi ba? Yung PhilHealth, nakakatulong yan to improve our human capital through health. And yet what they did, dinifund pa nila. Yung sa DepEd, Admar, hindi ba? Kung di ako nagkakamali, yung sa education budget, nabawasan. Di ba? And again, education is an important factor in terms of improving yung ating kalidad ng ating mga manggagawa. And improving the quality of labor leads to long-term growth. No? And anong ginawa nila? Dinifund nila yung iba dyan. And then not to mention, yung halimbawa yung physical capital expenditures, no? Sabihin ng physical capital, yung pagpapatayo ng mga tulay, pagpapatayo ng mga bagong gusaling eskwelahan, bagong gusali sa mga ospital, no? Like, tangible outcomes. Yan ang makakapagdala ng long-term growth po sa ating bansa. And yet, makita natin, ang pinuntahan ng mga inutang natin, inapunta ito sa mga ayuda, which will lead to while it brings a short-term solution sa ating mga kababayan na naghihirap, but then it does not lead to long-term economic growth po sa ating bansa. Kaya nagsasuffer dito yung paglago ng ating ekonomiya sa hinaharap. No? Kasi nga mangyayari nito, yung ating mga anak, ating mga apo, sila magbabayad ng utang na yan. At yan ay makakadrag yan ng kanilang long-term growth. Yung paglago ng ekonomiya sa panahon nila. No, at alam mo Admar, mangyayari pa niyan. Siguro wala na tayo sa mundong ito, no? Pag-uusapan 'to ng mga future ng mga Pilipino, sisisihin nila itong administrasyon ni Marcos Jr. No, kumbaga yung mga sinasabi ng mga kababayan natin na sinisisi nila yung si Marcos Sr., no? Yung mga inutang ni Marcos Sr. noong time na yun. Ganoon din ang mangyayari sa hinaharap, Admar. Pag-uusapan ito ng mga future ng mga Pilipino. Sasabihin nila na alam mo, nung panahon ni Marcos Jr., hanggang ngayon tayo pa rin ang nagbabayad noong inutang ni Marcos Jr. So magiging ganun yan, Admar, sa hinaharap. Meron pang isang hindi tugma, Doc, no? Yung rating na binigay ng taong bayan sa latest pahayag survey. Kasi kung ikaw ay talagang tama ang paggamit mo sa pera ng taong bayan, yung inutang mo, mararamdaman niya ng taong bayan no? Kahit halimbawa, pag-usapan natin yung para sa kalusugan, nabanggit mo nga kung PhilHealth, dapat wala nang utang PhilHealth sa mga ospital, tapos mataas. Yan yung lagi nilang hinihili ng ating mga kababayan, taasan yung benefits, no? Taasan yung package, dagdagan yung pera na nakukuha nila. Kung yan ay naibigay, nabanggit mo nga, naibigay yan at para sa kalusugan ng taong bayan, masasatisfy yung taong bayan Pag nakita nila, ang daming bagong tulay na naman, ang daming bagong mga kalsada, ang daming nagkakaroon ng trabaho, tuloy-tuloy. Lalo na sa area din ng Mindanao, maraming mga proyekto, nakita nila yung tulay. Approve ka sa mga tao na yan at magre-reflect yan doon mismo sa rating na ibibigay sa iyo sa mga survey, sa pagtatanong. At isa pa, ang laki ng inutang natin, mataas pa ang presyo ng bilihin. 'Di ba? So parang ang laki ng perang sinasabi ninyo, inutang na gagamitin sa mga proyekto, yet yung mga proyekto
hindi nararamdaman, Doc? Maraming mga factors na hindi nagtutugma. Mm. Alam mo, Admar, ang aking nakikita dito, no, is parang merong economic mismanagement na nangyayari, no, sa ating bansa. Bakit ko nasabing parang merong economic mismanagement? Kasi nakikita natin na umuutang tayo, and yet yung pangungutang hindi siya nagta-translate into better economic outcomes para sa ating bansa. Nabanggit na natin yan. Ano? We can go through a litany of all of these. Maraming nagugutom, dumarami nagugutom, taas ang presyo ng bilihin, yung kalidad ng nalilikhang trabaho hindi ganun kaganda. Makikita natin na yung mga infrastructure projects natin, yung iba dyan na-defund pa, iba yung pondo ng PhilHealth na-defund, maraming Admar. So parang merong economic mismanagement na nangyayari. And not to mention, Admar, maidagdag ko rin dito yung may lumabas ngayong araw na to, kahapon yata, yung sa enrolled bill na hindi pala napirmahan. Mm-hmm. So, ito part pa rin po ng mismanagement, Admar, kasi how come ni-review ito halimbawa ng economic team ni Marcos Jr., di ba? They spent countless hours, pag line per line, yung economic team ni Marcos Jr. looking at the 2025 budget. And yet, yung pala nilang tinitingnang budget, hindi pala napirmahan, di umano. So, ibig sabihin, from that point of view, just that exercise alone of reviewing the budget and probably not knowing na hindi pala napirmahan yun, that is a mismanagement already. On top of that, makikita natin yung pangungutang, hindi responsable yung pangungutang, Admar. Kasi yung pangungutang na yun, you have to do it responsibly. Inutang mo yan, kailangan you have to use it properly and well. Makikita nga natin na hindi siya nagta-translate into economic outcomes na maayos, So ibig sabihin, meron talagang mismanagement na nangyayari. And I think, Admar, itong economic mismanagement na na-observe natin, this is being driven politically. So kumbaga napupolitika yung supposedly sana na purely economic exercise of improving our economy. Alam niyo ba, kung aalisin po ninyo yung pamumulitika sa mga programang pang-ekonomiya, kung talaga bang para talaga sa pag-i-improve ng ating bansa, yung in terms of our economy, aalisin niyo po yung politika doon, sana napakaunlad na ng ating bansa. Pero ang nangyayari sa ngayon is talagang under kay Marcos Jr., napansin ko, napakatindi ng pamumulitika, mga kababayan. Talaga it's very political. Pati yung economic programs ng ating bansa, ideally, dapat hindi nga political yan kasi economic na yan . Nangyayari, nakahaluan pa rin ng politika. Kaya ngayon, ang nangyayari is, ito po, na we are in this quagmire and it is manifested in terms of the really, really poor approval ratings of Marcos Jr. Kung magtutuloy-tuloy pa yan, Admar, makikita natin talagang sasadsad pa lang lalo yung approval ratings ni Pangulong Marcos Jr. May isang artikulo naman dito ang BSP, Doc, di ko lang alam kung nabasa, hindi pa lang ang BSP, artikulo ang Philstar, kaugnay nga po dito sa BSP, na ilathala ito March 28, 2025, sabi daw ng BSP, financial stability risks rising. Okay, basahin ko lang yung ilang part dito sa artikulo, sa news. The Bangko Sentral ng Pilipinas has warned of growing risks to financial stability as global trade pressures, geopolitical tensions, and domestic debt concerns continue to weigh on the economy. In its 2024 Financial Stability Report, the BSP and the Financial Stability Coordination Council, or FSCC, identified heightened uncertainties stemming from potential trade wars, evolving monetary policies in major economies, and financial deregulation in the United States. BSP Governor and FSCC Chairman Eli Remolona Jr. said these factors, coupled with geopolitical instability in Europe and the Middle East, could disrupt global supply chains and dampen economic growth. Sabi niya rito, there is the prospect of trade wars. They may have already begun, and the wide-ranging effects they would have across the global economy. Governments and analysts are already cutting growth
forecast, he said. Dagdag pa sa artikulo ng Philstar, according to the report, global risks arise from cost pressures and changes in trade and monetary policy, the World Uncertainty Index, and the Global Economic Policy, and so on and so forth. So, ito yung nakikita ng BSP. Nakita ba natin na merong hakbang na ginagawa ang ating pamahalaan ukol dito? Kasi ito na yung nangyayari sa mundo. Pero parang hindi rin nagpapahuli sa pagdagdag ng problema ang ating gobyerno at dinagdagan pa yung problema sa politika, which is at risk din yung ating ekonomiya, Doc. Okay. So sagutin ko yung tanong mo, Admar. By the way, remind me later, pag-usapan din natin yung sinasabi ng China ngayon na nagwa-warn sila dun sa kanilang mga Chinese nationals, no, about coming to the Philippines. Pag-usapan natin. Pag-usapan natin kasi mahalaga yan. Pero tungkol dun sa sinasabi ka ni Governor Remolon na yung mga risks, no, actually, nangyayari na yan eh. Yung taripa, it came effect April 2. No, anong araw ba ngayon? Today is April 2. Right? So ngayon na magiging epektibo yung taripa na yan. At yan ay mag-lead yan into further uncertainty sa mga ekonomiya. Pero alam mo, Admar, kahit na mayroong uncertainty as a result of the tariff, mayroong opportunity yan para sa ating bansa. Alam mo kung ano? Bakit? Bigyan kita halimbawa. Supposing may isang company sa China, no, na nag-ooperate sa China, na nag-export sila papuntang US. As a result of the tariff, ang mangyayari is magkakaroon ng taripa dun sa mga ine-export ng China coming from these companies. Now, to escape the tariff, or to avoid it, what these companies can do is they can switch or move to another country. So, pwede silang pumunta sa Pilipinas. So, sa Pilipinas nila i-set yung kanilang operations, dyan sila mag-manufacture, and then i-export nila yan papunta sa Estados Unidos. So tayong makikinabang sana, no? But the thing is, alam naman natin na over the past few years, nakita natin na ang investments or FDIs, yung foreign direct investments, hindi pumupunta masyado sa atin eh. Instead, it goes elsewhere, particularly to Vietnam. So anong meron yung Vietnam na wala tayo? So makikita natin yung cost of production doon mas mababa kaysa sa ating bansa. So yan yung nakikita ko na dapat pagtuunan ng pansin ng ating mga economic managers. No? Mahina yung ating mga economic managers sa ngayon, Admar. Nahihinaan ako kasi sa totoo lang, itong ganitong klaseng phenomena, no? Itong nakita natin na trade wars na yan, we can make something out of that. No? Pwede tayo makinabang dyan eh. And yet, ang nakikita natin sa ngayon is parang ang focus ng ating mga economic policy, economic team natin is how to mitigate yung adverse effects nitong trade wars na nangyayari sa ngayon. Well, tama rin naman yun, kasi nga posibleng maapektuhan tayo niyan. But the thing is, we need to improve or to build our capacity para ma-attract natin yung mga investments na aalis ng China as a result of the trade war. Yun yung dapat na ginagawa ng ating gobyerno. No? So how do you attract these companies? No? Kasi wala naman taripa eh. Hindi in-impose ni Donald Trump yung taripa sa Pilipinas. Ang taripa is directed towards some countries, China, Canada, Mexico, India, some European countries. Diyan naka-target yung taripa. Sa Pilipinas, wala. So ibig sabihin, there is an opportunity to be made for us. And yet, hindi natin ito nakikita among our economic team. No? So kumbaga mahina yung economic intelligence at dapat yan, kung ako nag-a-advise dyan kay Marcos Jr., sasabihin ko dyan, Mr. President, makikita natin na as a result of the tariff war, merong possibility na maapektuhan tayo niyan, pero yung epekto niyan, posible ma-offset yan kung ma-attract natin yung mga investments. Diba? So, we still need to create the right set of conditions para ma-attract itong mga investment na ito. Pero ang ginagawa natin, we keep shooting ourselves in the foot. So, anong ibig sabihin yan? Tingnan yung reaction ng China sa ngayon. Let's bring the issue now towards China. Sabi ng China, yung kanilang mga citizens, no, yung kanilang mga businesses or institutions na nandito sa Pilipinas, medyo mag-ingat sila kasi nga yung current climate ngayon ay may pagka-anti-China. And ang nangyayari sa ngayon is we are
doing these things na nakakakos ng tension, no, with our largest neighbor and largest trading partner. So hindi talaga yan, hindi sustainable yan, Admar, kasi at some point marirealize din natin yan that we need China more than China needs us. Okay, na kinakailangan natin ng China in terms of growing our economy. And sa nakikita ko sa ngayon is dahil nga sa foreign policy ni Marcos Jr., nasasayang yung oportunidad sana na mapalago natin ang ating ekonomiya sa tulong ng China, no? Or sa tulong din ng mga ibang bansa. Pero ang ginagawa natin is we are alienating ourselves. No? Ina-alienate ng current government ang bansa with respect to China, inaaway natin, at yan ang nangyayari sa atin. We're wasting a lot of opportunities, Admar, nakakapanghinayang talaga. Oo nga. And alam natin, tama ba? Minsan naging top 1 ang mga Chinese tourist sa ating bansa, no? So, maraming mga bansa din na nag-aagawan ng mga Chinese na mga turista, no? In fact, sa China rin pala, kaya nilang mag-sustain doon, no, na sa kanilang tourism lang, ang kanilang mga doon, mga parokyano, kanilang mga tumatangkilik sa nila, sa turismo, mga Chinese din, no? So ilang bilyon yung Chinese diyan. Makakuha ka lang ng ilang porsyento diyan, dagdagan mo pa mula sa ibang bansa. So anything na mawala sa atin, malaking epekto 'yan. Parang din kailangan natin ng mas marami, hindi lang Chinese, mga tourist, lahat. Pero dahil malapit lang sa ating bansa, mas okay sana. Kaso nga lang, ito po yung mga pangyayari, no? Hindi mo rin naman masisisi ang Chinese government kasi nandun na yung hatred Doc Bato, sir. Makikita mo, Admar, yung mga neighbors natin, kagaya ng Thailand, Vietnam, Indonesia, they were able to have a careful relationship with China. I mean, may mga issues din sila with China, but yet, hindi ito nagresulta dun sa kagaya ng sitwasyon ng Pilipinas at saka ng China na talagang merong parang adversarial relationship na hostile, no? Yung relasyon, belligerent at that, ano? Kaya nakikita natin na yung mga turista, for example, instead of going to the Philippines, they would just rather go to Vietnam, they would go to Indonesia, they would go to Thailand, they would go to Malaysia. At makikita ninyo mga kababayan na sa mga bansang yan, na-achieve na nila yung level of tourism arrivals nila na comparable prior to the pandemic. So, ibig sabihin, and tayo, hindi natin na-achieve pa. Ibig sabihin, talagang nagkaroon ng diversion in terms of yung mga tourists, instead of coming to the Philippines, ano nangyari? They went elsewhere. So, we lost a lot of tourism dollars. We lost a lot of employment opportunities sa services sector natin, sa hospitality sector. We lost a lot of economic opportunities as a result of this bad foreign policy. And sino nagsasuffer niyan? Yung ating mga kababayan. No? So, and again, this is still part o yung sinasabi ko kaninang economic mismanagement kasi foreign policy is an integral part of economic policy. Merong may overlaps yan. Opo. Kaya nakikita natin, as a result of bad foreign policy, nagkakaroon tayo ng bad economic outcomes. Yung naging statement din po ba ng militar ukol nga po dyan sa Taiwan, may possible impact din po ba ito sa ekonomiya natin? Kasi iba kasi pag ang militar na ang nagsalita. Ang problema natin dito, yung mga usapin sana na ganun, na sinasabi nila na maghanda ang tayo, ang NOLCO, maghanda kasi ililikas yung mga mga daang libong mga Pinoy. Sabi ko, saglit lang, di ba ang dapat magsalita niyan, it's either DFA or DMW ba kung meron man, or ang binaka-the best niyan kasi foreign relations yan, itong DFA, pero ito militar. Parang kasi ang binibigay nito na mensahe, parang willing tayo na umatake, parang ganyan kasi yung nakakatulong po ba ito? May possible epekto po ba ito sa ekonomiya din natin? And again, this is again part of bad policy. Kasi kung titingnan natin sa repatriation, Admar,
Kagaya ng mga nangyaring kaguluhan sa Lebanon. Diba yung mga nangyaring kaguluhan sa Israel ng mga nagdaang taon. Ang repatriation dyan is a work of civilian agencies, Admar. So pag sinabing civilian agencies, nandyan yung DFA, nandyan yung OWA at the time, which is now DMW na, no? Yan sila ang nagpa-facilitate nung repatriation ng ating mga kababayan. So usually magcha-charter yan ng flight, sakayin yung ating mga kababayan, and then pababalikin sa ating bansa. No? Parang repatriation na. Kung magkaroon man ng kaguluhan sa Taiwan, dapat ganun din ang sistema dyan. No? So, it has to be done by a civilian agency, DMW, DFA, papadala ng chartered flight, and then pababalikin sa Pilipinas, repatriation. Purely civilian matter, not military. The moment na haluan mo yan ng military, that sends a signal na gusto mong makisali dun sa gugulo. Ganon yung sinasend mong signal dyan eh. Kasi nga, sundalo na yung mga isinasabong mo dun sa lugar na yan. Ano na dapat civilian lang. Diba? So, that sends a signal to China that, kapag ka nagkaroon ng kaguluhan, padala kami dyan ng sundalo. I think that was not right, and that would just cause more tension, unnecessary tension between China and the Philippines. Why do I say unnecessary? Kasi pwede namang sabihin ni Marcos Jr. sa kanyang Chief of Staff na General, hindi po, kumbaga meron tayong protocol sa ganyan, Admar, hindi ba? Kasi nga, tandaan natin that the President is the chief architect of foreign policy. Dapat sa mga ganyang klaseng pag-aanunsyo, it should come from the office of the President. And we don't know if merong instructions si General Browner from the President to say that, di ba? Malamang. Kasi nga si Browner, would he act on his own? Sa kanyang klaseng anunsyo. And again, this is a result of bad foreign policy, Admar. And this would cause unnecessary tension between the two countries. Dapat sana hindi mangyari yan. Balikan ko lang yung isang artikulo din. At least ito galing mismo sa government website, no? News website pna.gov. Ito ay dated January 23, 2024. Ang titulo po ng artikulo ng Philippine News Agency dito ay PBBM, Philippines respects One China policy, not endorsing Taiwan independence. Okay, balikan ko lang yung nabanggit ni Marcos dito, kinote siya dito. The One China policy remains in place. We have adhered to the One China policy strictly and conscientiously since we adopted the One China policy, and that has not changed. That will not change. We are not endorsing Taiwanese independence. Taiwan is a province of China, but the manner in which they will be brought together again is an internal matter. So parang ang nakikita ko rito, hindi nagtutugma itong unang, sabihin kong una kasi 2024 pa pala ito. Hindi ko alam kung anong may bago bang pahayag si PBBM dito. Pero itong kanyang unang sinabi noon na nirerespeto niya One China policy at ayaw niya, hindi niya iniendorso na magkaroon ng Taiwan na independence. Kinikilala niya na ang Taiwan ay probinsya ng China. Pero pag pinahintulutan mo na isang militar ang magsalita ukol dito na parang kahit nasasabihin na handa kayo para ilikas natin yung mga Pilipino, ang dating kasi, ang mensahe kasi parang dating dito is maghanda kayo kasi pwede tayo ma-engage sa tension dyan, no? Which is parang gera, makisaw-saw tayo. Parang ganyan kasi militar kasi ang nagsalita eh. At hindi galing sa executive, hindi galing sa DFA, at hindi galing sa ano. So parang nakikita mo rin ba na hindi tugma itong, wala na talagang pagkakatugma itong gobyerno ito, Doc? Alam mo, what you just told us, Admar, is a very characteristic of Marcos Jr. Over the past 32 months, nakita na natin kung anong klaseng leadership style or management style or presidential style meron itong si Marcos Jr. He says one thing and then he says another. No? And often, what he's saying on one instance is the total exact opposite of the other. No? This is not new. No? He keeps doing this.
Even yung sa kaso ni FPRRD at Mark, di ba? Anong sinasabi niya na ang ICC walang jurisdiction, and yet dinala nila doon si FPRRD sa ICC. Di ba? Hindi tayo makipag-cooperate sa ICC, and yet anong ginawa nila? Dinala nila si FPRRD doon. Ganyan din sa kaso diyan sa China, no? Well, we respect one China policy, and yet we're cozying with the Americans, as to the issue between the US and Taiwan. So this is all very characteristic of Marcos Jr. Ganyan siyang klaseng mamuno, ganyan yung kanyang leadership style. And yung kanyang paiba-iba, no, ng statements, nagre-reflect yan dun sa perception ng taong bayan sa kanya. Kasi alam mo, sa isang namumuno, kinakailangan dyan, meron kang firm stand on issues. Hindi naman ibig sabihin na set in stone yun at hindi na pwedeng mabago yun. Ano? Pero kailangan natin admire dito consistency, lalo na ikaw ay leader ng isang bansa. Tandaan natin na lahat ng sinasabi ng isang leader ng isang bansa, pinakikinggan po yan ng mga ibang bansa. They're listening to what Marcos Jr. is saying. And if the leadership is saying one thing and does another, says another thing which contradicts what they said, that causes confusion with other leaders na nakikinig kay Marcos Jr. That creates some level of distrust. Kasi alam mo, Admar, bakit mo pagkakatiwalaan itong isang taong to na paiba-iba ng sinasabi? Di ba? So that creates a level of distrust. And hindi lang yung distrust na yan nagmamanifest doon sa external relations natin. Nagmamanifest din yan doon sa internal domestic politics sa ating bansa. Makikita natin na yung popularity at yung resulta ng Publicus Asia, no, in terms of favorability, in terms of yung ratings ni Marcos Jr. is pababa ng pababa. And this is reflective of his management style na paiba-iba, no? So and again, Marcos Jr. still has 3 more years left. I think over the next months, no, hanggang sa matapos yung kanyang termino, we should expect more of the same, no, na paiba-ibang statement, no, paiba-iba ng polisiya, paiba-iba ng gagawin, no, paiba-iba ng sinasabi. Expect more of that, in the coming months, kasi sa nakikita ko na it's very characteristic of him. Ganyan na siya, Admar, yan na yung kanyang style. Siguro mensahe niyo po, Doc, sa ating mga kababayan sa gitna po ng mga ganito pong mga usapin sa ating bansa ngayon na lang. Alam niyo mga kababayan, kapit lang po tayo, no? At alam naman natin na kumbaga sa madaling araw, alam niyo may sinasabi na yung hating gabi, yun yung pinakamalayo sa bukang liwayway. So sa ngayon, nandun tayo sa hating gabi, malayo pa sa bukang liwayway. Pero after that, maya-maya sisikat na ang araw. So ganun din po sa ating bansa, no? Sa ngayon po, nasa dilim tayo ngayon, no? Pero asahan natin na ilang oras na lang, sisikat na naman ang araw. So pag sikat ng araw, kailangan handa tayo. No? Yun po yung ibig kong sabihin. So asahan natin na magkakaroon ng mga pangyayari, no, sa ating bansa as a result of all of these events, yung maraming nagugutom, makikita natin na yung paglago ng ating ekonomiya, hindi nakikinabang yung mga kababayan nating mahihirap, taas ang presyo ng bilihin, mayroong mga issue tungkol sa leadership, magulo ang politika sa ating bansa, no? Lahat yan, mga kababayan, nagsasama-sama yan. Kaya nga, asahan natin na kapag pumutok ang araw, ang bukang liwayway, kailangan handa tayo, mga kababayan. Yun lang ang masasabi ko dyan. Dahil inaasahan ko na at some point, may mga mangyayari, no, sa ating bansa. In the coming months, baka may mangyayari. So yun lang po ang aking masasabi niya. Kapit lang tayo at umasa tayo, nalilipas din.